praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, merong kasabihan that to err is human, but to forgive is divine. Pero sino ba sa atin ang nag-i-enjoy na nagkakasala? Meron ba sa atin ang masaya kapag tayo'y nakakasakit sa iba? Alam natin wala. At wala din sa atin ang masaya kapag tayo'y nakikimkim ng galit at hinanakit sa mga nakasakit sa atin. Mas masaya pa rin, mas malaya tayo pag tayo nabubuhay sa pagmamahal. At hindi ka makakapagmahal kung hindi ka marunong magpatawad. Alam natin mahirap magpatawad, kaya naman papatulong tayo muli sa ating mapagmahal na Diyos. Naway kamukha niya, mapatawad natin ang mga tao kahit na hindi sila humihingi ng tawad. Naway kamukha niya maging tunay tayong mapagmahal. At para tayo ay makitang karapat-dapat, makatanggap sa mga banal na misteryo, magiging daan ng ating pagbabago ng kaisipan at puso, magpakumbaba tayo. Hilingin natin muli ang awa, ang pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob. Upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at ang mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa aliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa't plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang puon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay wag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang papahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo at hindi umaasang ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Ustuntakal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba
ay siya ring gagamitin sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ang pagpapatawad ay hindi natural. To forgive is not natural. But to forgive is supernatural. To forgive is divine. Ang natural po ay gumanti. Di po ba? Yan ang kalikasan natin mga tao. Nasaktan mo ako, sasaktan din kita. Pinagtaksilan mo ako, hihiwalayan na kita. Pinag-uusapan mo ako, sisiraan kita sa iba. Yan nga po yung isang misis na kausap ko, umamin sa akin. Sabi niya, Father, ang sakit ng loob ko dito sa aking mister. Nang babae siya. Kaya pagpasensya niyo po, patawarin niyo po ako, Father. Naglalaki din ako para makaganti ako sa kanya. Pero ang tanong ko po sa kanya, natigil ba yung pambababae ng mister mo dahil ikaw ay nanlalaki? Sumagot po siya, hindi po. My dear friends, we have to remember one wrong can never make a right. Hindi maitatama ng isang mali ang isa pang mali. Di po ba? Hindi mawawala ang isang kasalanan dahil nagkasala ka din. Kung gusto mong maituwid ang mali, gawin mo ang tama. Di po ba? Kung gusto mong mabura ang mali, gumawa ka ng mabuti. Di po ba? Bakit mo sisigawan yung naninigaw sa'yo? Mauubos lang ang boses mo. Hindi mo kailangan i-chismis yung chismosa kasi magsisiraan lang kayo. Tandaan mo, kung may pangit silang sinasabi tungkol sa'yo, meron silang sinasabi tungkol sa kanilang sarili. Yung kanilang sinasabi, hindi lang tungkol sa'yo. Yung sinasabi nila, pinapakita nila, may binubunyag sila tungkol sa kanilang sarili. Bakit mo sila sasagutin? Binababa mo lang ang level mo sa kanila. Di po ba? Kaya nga, kapag nabangga ka, anong gagawin mo? Maghintay ka ng pulis para magkaareglo kayo. Binangga ka na nga, babanggain mo pa ulit siya. Bakit? Maayos ba yung inyong mga sasakyan kung nagbanggaan na kayo? Di ba hindi? Tandaan niyo po mga kapatid, hindi maitutuwid ng mali ang isa pang pagkakamali. Amen? Kaya nga po, sa ating ebanghelyo, sa mabuting balita, tinutuwid ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pag-uugali. Sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan nyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga nagsusumpa sa inyo. Idalangin nyo ang mga umaapi sa inyo. Parang hindi naman tama yung turo ng ating Panginoon. Taliwas sa ating nararamdaman. Pero kasi, kailangan nating unawain ang pagpapatawad na tinutukoy ng Panginoon ay hindi naman tungkol sa katarungan. Ang pagpapatawad ay tungkol sa ating kalayaan. Forgiveness is never about fairness, but forgiveness is really about freedom. Ang problema kasi, iniisip natin, kapag nagpatawad tayo, inaabsuelto na natin yung tao na nakasakit sa atin. Pero hindi. Ang totoo, kapag nagpapatawad ka, kapatid, pinapalaya mo lang ang iyong sarili mula sa tanikala ng pait at galit. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, parang kinakalkal mo, binubuhay mo yung sugat sa puso mo. Imbis na bitawan mo ang sakit, inuulit-ulit mo pa ang pagdurusa mo. Sa tuwing inuulit-ulit mo yung sakit, inaalala mo. Hindi ka maghihilom. Yang sakit na yan, kalaunan ay magiging iyong lason. Pero sabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Higit pa sa sapat, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Madalas siniisip natin, pera lang ang tinutukoy ng ating Panginoon dito sa kanyang turo. Pero paano din kung kasama dito sa turo niya ang pagpapatawad? Grace, blessings,
can only overflow in our life if we know how to forgive. Ang ganda nung salitang yun eh. Yung root word, yung ugat na salita ay magbigay. Kapag nagbigay ka ng pagpapatawad, dun lang magiging siksik, liglig, umaapaw ang blessing, ang pagpapala, ang bendisyon ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga, ito'y magandang tanong eh. Gusto mo bang magpatuloy na mayroong kang galit, tampo, o hinanakit? O gusto mo bang mabuhay na may grasya, may awa, at may kabutihan na galing sa Diyos? Tandaan niyo po mga kapatid, ang pagpapatawad hindi ibig sabihin na tama na yung kanilang ginawa. When you forgive others, you do not say that they are right, you are wrong. Hindi po ganun ang pagpapatawad. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay pinipili mo na maging maayos ang iyong buhay, na maging masaya ang iyong buhay, kahit na meron silang ginawang masakit at mali sa iyo. Ang pagpapatawad po ay hindi pagbubura ng alaala. Pero ang pagpapatawad ay isang desisyon na hindi ka na mabubuhay dun sa masakit na kahapon. At ito pa po, hindi mo mapapatawad ang iba gamit lang ang iyong sariling lakas. Nakakapagpatawad ka, kapatid, kasi tinutulungan ka, pinupuno ka ng Diyos. Makakapagpatawad ka lang, kapatid, kung ikaw ay pupunuin ng lakas at grasya ng Diyos. Without God's grace, you can never forgive. Amen? Kaya nga, yung iba sa inyo, ang hirap magpatawad eh. Kasi hindi nyo sinasama ang Diyos sa inyong buhay. At kapag puno ka talaga ng galit, nawawala ng puwang o espasyo ang Diyos para pumasok sa iyong loob. Remove that anger so that God can be with you, and with God, you can start to forgive and you can start to be free. Amen? Kaya ang tunay na tanong, hindi yung deserve ba nila na patawarin. Di po. Ang tunay na tanong sa iyo ay, gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang maging malaya? Dahil ang parehong Jesus na pinako sa krus at sinabi, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Siya din ang Diyos na magbibigay sa iyo ng grasya, ng lakas para patawarin mo yung mga taong nakasakit sa iyo. Isa pong panalangin ko para sa inyong lahat ay sana tulungan kayo ng Diyos na bukas alisin niya sa isip mo yung hindi naman dapat nariyan. I pray that God removes from your mind those things that should not be there in the first place. Isang hadlang po kasi ng ating pagpapatawad ay yung masyado tayong nag-iisip. Ano pong iniisip natin? Ayos lang po mag-isip. Pero sana, huwag naman sobra-sobra. Mga kapatid, lahat ng nararanasan nyo ay alaala lang. Unawain niyo po yun. Naalala mo yung nagte-text dyan sa asawa mo, yung babae niya. Naalala mo yung pagsasagot-sagot ng anak mo sa iyo. Naalala mo, sinisiraan ka sa Facebook, yung isang katrabaho mo. Mga kapatid, lahat ng ito ay alaala lang. Ibig sabihin, tapos na. Nakalipas na. Hindi na totoo yan. Dahil ang pinakatotoo ay yung ngayon. Unawain niyo po yun. Pero ngayon, tignan mo yung asawa mo. Ay ka-text pa rin ba? Kung nagpa-sorry na, patawarin mo na. Di po ba? Tignan mo yung anak mo. Lumalaban pa rin ba? Tahimik na eh. Yung katrabaho mo, nagpo-post pa rin ba sa Facebook? Hindi na. Busy na siya sa trabaho niya. Habang ikaw naman, inaalala mo, buhay pa rin sa'yo, sa isip mo, yung nangyari na, mahirap kang makakapagpatawad. Di po ba? Kapag bumabalik yung mga masasakit na alaala sa atin, ang magandang gawin, tignan mo lang yung tao ngayon. Tanggapin mo siya ngayon. Magkaiba yung tao nung kahapon at yung tao ngayon. At tandaan mo, bawat kinabukasan natin, may pag-asa at may pagbabago galing sa tulong ng Diyos. Kaya kung puro masama na lang yung iyong alaala, ano mangyayari? Manganganak po yan. What you think multiplies. At kapag sobrang dami na ng masama ng iyong naiisip,
Nagkakasakit ka. Kaya nga sumasakit ang ulo mo eh. Kaya nga nahihirapan ka. At kapag palagi mong iniisip yung kahapon, nagiging paranoid ka. Di po ba, mga kapatid? Huwag mong hayaan na maghari sa isip mo yung mga masasamang alaala mo. Amen? Kontrolin mo ang iyong alaala. You have the remote control over your thoughts. Palitan mo, change the channel. At hayaan mo ang Diyos ang maghari sa isip mo, sa puso mo, sa buhay mo. Amen? When you think how God forgives you despite also of your sins, you will mellow down. You will calm down. You will be at peace. And then, that will be the beginning of your forgiveness. Ngayon, kung may pangalan o mukha na lumilitaw pa rin sa isip mo, yung taong nagtaksil sa'yo, yung taong nakapanakit sa'yo, yung taong iniwang ka, kapatid, bitawan mo na para gumaan-gaan naman ang iyong buhay. Ngayong araw, tayo'y inaanyayahan ni Jesus. Pakawalan mo na ang iyong sarili. Hindi para sa kanila, sa mga taong nakasakit sa iyong pagpapatawad. Tandaan, ang pagpapatawad ay para sa iyo. Ang pagpapatawad hindi po kahinaan. Ito po ay kalakasan. The one who truly forgives is the one who is very strong. Kasi ang hirap eh, di po ba? Pero kung nagawa mo, wow! Masaya ang Diyos kung ito ay magagawa mo. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabi na okay lang yung kanilang ginawa sa'yo. Hindi po okay. Pero kahit na hindi ka okay, gagawin mong magpatawad para maging okay ang iyong nararamdaman ngayon at ang iyong mararanasan bukas. Oo, nasaktan ka nila, pero sa pamamagitan ng pagpapatawad, pwede kang magpatuloy sa iyong buhay na walang sama ng loob. Amen? Dahil kapag nagpatawad ka, hindi lang ang mga kaaway mo ang napapalaya mo. Ikaw mismo ay lumalaya at pwede kang maging masaya. Hindi po natural ang pagpapatawad, pero ito ay posible sa tulong ng Diyos. Kaya muli, hilingin natin ang grasya at lakas ng Diyos sa pamamagitan ng banalamisang ito. Patawarin at mahalin natin ang mga nakasakit sa atin para maging mas maganda at masaya ang ating buhay ngayon hanggang sa buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Nining namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Basta
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin naman iyong pinakikiharapan, sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Laurentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Awan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Nungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, o Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinapalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Akala natin yung turo ng ating Panginoong Yesukristo na siksik, liglig at umaapaw ay tungkol lang sa pagbibigay ng pera o pagtulong sa mga mahihirap. Pero tignan nyo, balikan nyo ang Ebanghelyo. Bago niya sinabi yon, napakahaba ng turo niya tungkol sa pagpapatawad at sa paggawa ng mabuti sa mga taong nakasakit sa atin. Kaya kung gusto mong mag-overflow, umapaw, manatili ang pagpapala ng Diyos sa iyo, unahin mong magpatawad sa iba galing sa puso mo. Huwag mo lang gawing hanggang sa isip ang pagpapatawad. Huwag lang salita, pero galing sa puso. Dahil ano man ang gagaling sa puso, yan ang totoo. Pag nakikita ng Diyos na kaya mo magpatawad sa iba, papalakasin ka niya. Kung pipiliin mo na magpatawad sa iba, tutulungan ka niya. At dyan lang gumaganda, gumagaan, nagiging masaya at payapa ang ating buhay sa pamagitan ng pagpapatawad. Dahil tayo'y mahina at hindi perpekto, kaya nga pabalik-balik tayo sa ating mga galit. Pero kapatid, isang susi din yan ay huwag mong hayaan na kontrolin ka ng iyong isip. These are just memories. They have been true, yes, in the past, but they are not true now. Kaya, listen mo yung galit sa isip mo. Dahil pag nananatili yan, nanganganak yan, dumarami, diyan nagiging mabigat ang iyong buhay. Kaya muli, hiningin natin sa dasal. Bihin natin, Panginoon, tulungan mo kong magpatawad, kamukha ng pagpapatawad mo kahit na ikaw ay nasaktan, nakapako sa krus. At sa iyong pagpapatawad, asahan mo, kapatid, ang grasya at pagpapala ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.